Ah, sa muli po, ito na pala. Mashallah, tabarakallah. So, ito po muli tayo sa ating channel ng Magdas Balik Islam channel, o yung tinatawag natin yung mga dating non-Muslim o dati tayong hindi ipinanganak na mga Muslim. So, ito po yung aking channel na yumakap sa Islam. Kaya ang inilagay po natin ay Magbalik Islam upang challenge dun sa ating mga non-Muslim na pumasok sila o bumalik sila sa ating mga ninuno, sa ating istorya ng Pilipinas, at bumalik po tayo. So ito po muli ang ating channel ng Magbalik Islam Vlog. Ito po ang inyong lingkod. Ito na po, at tulad po ng dati, hindi na natin kailangan magpakilala. Diretso na po tayo sa ating channel na kung saan po ang serye o series ng ating mga pagpapaalala, pagpapayo sa ating mga yumakap sa Islam na kapatid dyan banda sa gitna ng ating Pilipinas. Hindi natin binabanggit kung anong lugar tayo o sa mga lugar, ay sapagkat ito'y pangkalahatan sa ating mga channel. So ang opening at intro po natin ay Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazidu anha ila halik. Ang lahat ng pagpupuri, pagpupugay, pagbabalik loob ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ang lahat ng may gawa ng ating nakikita at hindi nakikita, siya ang ating hinihinga ng tulong at inaasahan. Sa kanya lahat tayo magbabalik loob. At sa kanya tayo, sa Allah tayo, na ang dakilang lumika na makapangyarihan sa lahat ang ating pagbabalik loob. So tulad po na ating banner at ng aking pinapakilala sa inyo kung sinong gabayan, kung sinong natuklasan, kung sinong ginabayan, sinong binigyan ng liwanag, ng pag-iisip at kaalaman, natuklasan ang kagandahan ng Islam, kung sinong ginabayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa kanya. At kung sinong iligaw ng Allah, kahit humanap pa siya ng katulong, kahit humanap pa siya na makapangyarihan na iba maliban sa Allah, ay walang maggagabay sa kanya, walang magbubukas sa puso niya, o walang magbubukas ng kanyang pagkagusto sa Islam, pagkahilig o pagkaroon ng kagustuhan, eager, ng pagsamba, pagsunod, pagtalima sa dakilang lumika na kinikilala ng buong kamusliman sa anuman ang inyong lahi, kulay dito sa buong mundo, anuman ang inyong lahi, Pilipino, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Arab o mga ibang mga Arab o mga non-Arab, African kaman, ay kinikilala bilang isang pagbati ng pangmalakasan ng yung banner ko na walang ibang makakapaggabay kundi ang Allah. Kung sinong gabayan niya ay walang makakapagligaw. Kung sinong iligaw ng Allah, doon po ang nakakatakot. Kung sinong pag iniligaw po tayo na hindi natin nakita o nagkaroon tayo ng pride, ayaw natin tuklasin, aralin ang katuruan ng Islam. Yun po ang kahulugan ng pag niligaw ka ng Allah, ay ayaw mo pong alamin o tuklasin ang Islam. So yun po yung ating banner. At muli po, ang pagpapakilala natin sa Islam ay wala po tayong edited. Ayaw natin ng fake na mga lecture, ayaw natin ng ganun. So, diretso po ang aking content na pagpapaliwanag at pagpapaalala, pagbibigay ng payo po sa aking sarili na una, at pagbibigay paalala po sa ating mga yumakap sa Islam. So, mga kapatiran dyan sa gitna ng Pilipinas, magandang araw po at alhamdulillah po, ito mumuli tayo. At sa muli po, ang ating paalala at ang paghingi ng paumanhin sa ating bihira na ating pagbibigay ng content o pagbablog dito sa ating YouTube channel, sapagkat yung huli ko pong YouTube channel ay dung pang Syawal, nakaraang buwan. So ito po ngayon ay Dulkaida na, at ang susunod po ay ang buwan ng Dulhaj, at sa panahon na yun ay tinatawag na paghahaj o ang peregrino sa Tagalog. So salamat po muli sa ating unahin ko po nakapag-intro na tayo ng opening, at ang ating susunod ay yung pagpapasalamat ko po sa ating basher,
Sapagkat hindi po mabubuo ang ating mga YouTube channel kung walang mga komento, kung walang reklamo. Open po kayo sa aking vlog na ito. Magreklamo po kayo, magsumbong, maliitin niyo po ang aking pagkatao, ang ating channel. Ay open po kasi hindi po nabubuo ang ating channel kung walang mga basher. So alam po natin yan, kahit anong mga content creator dito sa Pilipinas, kahit kay Long, kay Casey, may mga may mga ano yan, may mga komento, minamaliit ang kanyang pagkatao. Nakita naman natin si Casey. Sinasabi nyo, balik Islam. O balik Islam siya, pero siya Abu Qais. Isa sa mga lahi ng mga Quraysh. So ako po, hindi ko naman tinataas bilang yumakap sa Islam. Ang akin lang po ay ang aking maiiwan sa inyo na konting kaalaman. Tulad po na aking paalala, al-haya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mamuhay tayo ng hindi mayaman at hindi sobrang hirap. Doon tayo sa katamtaman, sa kagitnaan. Yung tinatawag na, ano ba yun? Nalimutan ko. Tawag nito yung, ano ba yun sir? Yung pumili natin yung al-amalu. Khairul umur. Awsatuha. Yun. Isa kalakir. Ay, khairul umur. Awsatuha. So doon tayo mamuhay. So dahil po sa sinabi kong khairul umur, awsatuha, ayan po ang magiging ating topiko o serye ng pagpapaliwanag sa ating channel o content na ito. So dahil po doon sa topic na yon ay salamat po sa ating basher. Sabi niya, ibigay natin yung pamamaraan ng pamumuhay kasi hindi lang religion eh. So sinabi nga natin na ang Islam ay hindi nagtuturo ng paniniwala, pananampalataya, pagsamba lamang sa Allah, kung bakit ito ay pinilit ginaya ng mga ibang denominasyon ng reliyon na may pamamaraan ng pamumuhay. So ang ulitin ko po, ang Islam po ay hindi lang paniniwala, pananampalataya, ito po ay pamamaraan, way of life. Ito po ay way of life. So yun po, alam ko na i-vlog ko na sa mga una kong YouTube channel itong topic na ito. Ngunit iulitin lang natin sapagkat may kulang. May kulang doon sa ating pamamaraan ng pamumuhay. So inshallah, gabayan sana tayo ng Allah. So bismillah, ang ating topic ng pamamaraan na pinili ng propeta at ginusto niya at itinuro niya sa kanyang mga tagasunod, hanggang sa mga tagasunod ng kanyang apostoles, hanggang sa kanyang mga righteous predecessor, yung mga matutuwid sa salafus salih, hanggang sa panahon natin ngayon. So yan po ay nabanggit ko sapagkat doon po napatunayan na ang orihinal ng katuruan ng Islam ay nagmula pa sa orihinal na walang pagbabago. Walang pagbabago kung bakit ko binanggit dahil ang Islam ay pamamaraan ng pamumuhay. So ang basehan natin ay doon tayo sa orihinal. Magmula sa panahon ng Propeta Muhammad hanggang sa kanyang apostoles, tagasunod, hanggang sa mga tagasunod niya, yung kaum niya, yung mga tauhan niya, at yung mga sumunod na sinasabing tabi-tabiin, at hanggang sa mga sumunod na salafus salih, righteous predecessor, na sumunod sila sa katuruan, hanggang sa mga ulama natin sa panahon ngayon, inshallah, na sinasabing sumunod tayo sa ating mga ulama. Ano yun si Sheikh, yung pagsunod natin sa ulama, yung sinasawag na sinabi doon na warasatul anbiya. Ibig sabihin, al-ulama warasatul anbiya. Sila yung mga ulama na sumunod sa ating mga propeta. So hindi naputol ang katuruan ng pamamaraan ng buhay ng isang Muslim at hindi naputol doon dahil yun ay orihinal na kasunod ng mga tagasunod ng propeta hanggang sa mga ulama sa panahon natin ngayon. So napanatili ang katuruan ng Islam sa napakagandang orihinal na katuruan ay ang pamamaraan ng pamumuhay. Sinabi niya, nabanggit ko na pinili natin ay huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmataas, huwag natin yung nabanggit ko sa unang vlog, yung pride, inggit at yung galit ay ang mga unang kasalanan na itala sa buong mundo. Dahil yan ang ginawa ni Adam, yung pride, inggit, galit na yan. So, kung meron tayong galit, tanggalin natin yan dahil sa totoo lang, stress yan. Pati yung inggit na yan, pati yung pride ay nagiging stress sa ating buhay. Sumisira ng ating pangangatawan, yung anxiety, yung mga stress na yan, yung mga ano na yan. So, alhamdulillah po, nasa Muslim tayo sa Islam.
At ituloy po natin yung ating topic sa pamamaraan ng pamumuhay ng Islam. Ito yung serye, inshallah, sa mga susunod pa nating pagka medyo may panahon tayo, may time tayo na makapag-vlog, ay inshallah subhanahu wa ta'ala at kung luluubin, kung papayagan o bibigyan tayo ng guidance, ng taupik, ng hidayah ng Allah, ay makapagtuloy tayo sa ating vlog na ito tungkol sa pamamaraan ng pamumuhay. So, diretso na po tayo, huwag na tayong palugi-lugi, yun po yung lingkod. At ang aking pamamaraan ay papaalala, inshallah, o pagpayo, ay yung tungkol sa organize. Diba? Nasabi natin, ang Islam ay tinuturuan tayo, hindi tayo robot na sinasabi ng mga ibang paniniwala na ang buhay daw natin, disusi, parang kumbaga. Malabong mangyari yun kasi ang itinuro sa ating pamamaraan, i-organize natin ang ating oras sa pamamagitan ng pagdarasal, sa paggising sa madaling araw, ng pajar, yung bukang liwayway na pagdarasal, at yung pananghalian na pagdarasal ng tinatawag na ginaya ng mga non-Muslim. Kaya may tanghalian silang kain, pero tutusin, wala tayong tanghalian sa Islam. So, ang tanghalian na yun ay yung pagdarasal, pantanghaling pagdarasal, at yung dapit hapon, yung alas 3 na pagdarasal. So, doon po nakabasis yung ating pamamaraan ng buhay sa way of life ng Islam, yung pamamaraan ng pamumuhay sa isang buong maghapon. So, sa isang buong maghapon, ang pamamaraan po natin ay yung mula sa paggising na yan, may mga katuruan po ang Islam na sinabi doon. Huwag na tayong matulog kung maaari. Kasi ang pagbuhos ng mga biyaya ay nandun po sa tinatawag na pagkatapos ng pagdarasal ng Fajar. Meron din pong hadith doon na narinig natin sa mga ibang lecturer at sa mga ibang nagpapaalala sa YouTube channel na ang katumbas ng pagdarasal sa Fajar ng jamaa, ng grupo sa masjid, at kapag inabot mo yung tinatawag na pagdarasal ng bukang liwayway, yung ishraq, yung duha, yung ishraq, na kapag nakapagdarasal ka doon, ay katumbas mo yung hajj ba? Umrah. Katumbas mo ng gantimpala yung pag-umrah. Oo. Nakapagdasal ka ng ishraq, ng syuruk, ng syuruk, ng saratul ishraq doon sa pagkatapos ng Fajar at tumaas na yung liwanag. So 15 to 20 minutes. Ganyan. Pagitan ng Fajar at ng ishraq ba? So inshallah ganun, inshallah. Wala pang 30 minutes. Minsan mayroon ba? Minsan check may 30 minutes no bago mag-ishraq. Oo, ganyan. So yun. So pag nakapagdasal ka doon, idadagdag ko lang to kasi maraming mga lecturer na hindi nila sinasabi na paano mo masasabing katumbas ng umrah yung ishraq. So, bigyan natin ng ng isang specific kasi ang sabi nila kapag nagdasal ka ng duha o ng ishraq doon sa pagtapos ng Fajar o sa sunrise na mismo ay katumbas ng hajj. Pero ang naitanong natin doon at naibigay natin doon na mga situationally doon sa reward na yun ay hindi yun katumbas na nagpajar ka na tapos umalis ka ng masjid. Kailangan doon ang katumbas doon nagdikir ka. O hindi ka umalis sa pwesto mo, nagpajar ka. Nagsalatul pajar ka ng subo. Kailangan ang doon sa ibang mga ulama na nagpaliwanag doon ay hindi ka aalis doon sa lugar mo. Hindi ka aalis doon sa lugar mo. At pag umalis ka doon, hindi na makukonsider na ang gantimpala mo ay umrah. Kasi ang sinabi doon, gantimpala ng ishraq ay umrah. So ang sinabi doon, wala akong nakitang maiging paliwanag sa ganun, pero ang inshallah Allahu alam, pero ang narinig ko sa talagang ulama ay kailangan di ka aalis doon sa na yun, pwesto na yun, at doon ka hindi ka magbabago ng pwesto, magbasa ka ng Quran o magdikir ka, at doon ka doon sa pwesto na yun, doon ka rin magsasala ng ishraq. So Allahu alam, ganyan po yung paliwanag doon para maging ang gantimpala mo ay umrah doon sa na yun, sa ishraq. So nagumpisa sa Fajar. So pagkatapos nun, kung may mga nakabasa na tayo, kung may mga tayo, siyempre mag-exercise, tayo mga hindi naman mga sobrang torture na exercise kasi ang sa panahon natin ngayon nakabase yung ating pag-eehersisyo doon sa ating lifestyle na kinakain. Maraming lumalabas na ngayon na ang pagkain, marami ng mga peke na pagkain, yung tinatawag na artificial food. So pag ating
ini-intake sa ating katawan yun yung nagiging outcome ng ating mga panglabas. Sabi nga nung iba, you are what you eat. Sino ka, kung ano o ano ka, anong klase ka, kung ano yung iyong kinakain. So, yun nga, kung kaya sa Islam, ang pamamaraan ng buhay sa Islam ay kailangan maayos yung ating kinakain at maayos yung ating lifestyle at maayos yung ating mga pagsamba sa Allah. So, ang buhay natin ay kailangan bigyan natin ng aral yung ating nangyayari sa ating buhay, yung tinatawag na, sabi pa ng mga yung mga matatalino na atin, sinabi nila, life is continuous teaching, so don't stop learning. Ang buhay natin ay nagtuturo sa atin, kaya huwag tayong huminto sa learning. Huwag tayong maghuminto sa natututunan. Sabi nga ang buhay ay nagtuturo sa atin at huwag tayong huminto sa ating natututunan. Don't stop learning. So, dyan po natin may babase ang ating mga, kasi kumbaga hindi tayo matututo kung hindi tayo nagkamali Parang ganun. So, hindi matututo maglakad ang isang bata kung hayaan mo siyang pag nadapa, itatayo mo siya. Hindi, kailangan matuto siyang tumayo sa kanyang paa. So, ganun po ang ating stand sa ating buhay. So, ang tinuro ng Propeta Muhammad, maging maging katamtaman sa pamumuhay hanggang dumating maging priority sa atin. Yan po isa rin sa katuruan na darating pong celebration ng Eid al-Adha, yung Udhiyah, na alam natin ang historya at ang pinakaugat ng katuruan ng Udhiyah ay yung maging priority natin. Ang ating paniniwala, pananampalataya, pamamaraan ng pamumuhay, pamamaraan ng pagsasalita ay priority ang ating relihiyong Islam. Dahil alam natin, napakarami na natin na natutunan, na nalaman sa panahon na iyon ng Adha, ng Eid, Udhiyah, na priority ni Nabiullah Ibrahim na sundin yung Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah ay binigay niya ang kanyang anak si Ismail. So darating tayo dyan inshallah. So sa ngayon muna ay ating pamamaraan ng pamumuhay. So hanggang dumating yung katanghalian inshallah, at dumating yung salatul duhur na alam natin yung pagdarasal ng tanghalian ay pagdarasal na kung saan yun yung pantanghalin na pagdarasal ay dun masusukat yung ating paniniwala na kailangan unahin mo yung yung nakapananaw, yung tinatawag na mindset. Kasi yan po ang una dapat natin baguhin. Paalala ko sa aking sarili, yung ating pananaw sa buhay, minsan pagka nakita mo talaga, pag hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pag hindi masarap yung pagkain, sasabihin mo hindi masarap talaga kasi kahit na masarap yung pagkain, dahil yun yung pananaw mo Kailangan baguhin mo talaga puro yung lifestyle at pamumuhay natin nakabase sa ating pananaw, sa ating mindset. Kailangan puro positibo lahat. Sabi nga nila, kung gusto mo kumain ng masarap, magpagutom ka. Sabi nila, kung gusto mong matulog ng masarap, ng mahimbing, kailangan magpuyat ka. So, ang ating pananaw sa buhay ay hindi nakabase sa ating mga maling natutunan sa ating mga sumakop sa ating bansa. Kasi maraming iniwan silang kultura sa ating mga naunang sumakop, yung panahon ng Kastila, panahon ng mga Hapon, panahon ng Amerikano. So hindi natin masisi, yung lahi ng pagiging Pilipino ay nagkaroon ng iba-ibang pananaw, mindset. So yung pananaw na yun ang sumisira sa ating pagkatao, sa ating paniniwala ng pananampalataya, ng pamamaraan, ng pamumuhay, ay sumisira yung ating sarili nating pananaw. Yung sinabi nga natin, inna nafsu la'amarakum bisu. Yung ating mga pananaw minsan karugtong dun sa ating pagnanasa. Yung pagnanasa natin karugtong sa ating mindset na minsan nahihiwalay sa katuruan ng Islam. So yun po yung ating lifestyle. So pagdating ng dapitapon, hindi kasi ang katuruan ng tanghalian kagaling yan sa wala tayong ganun Kumbaga ang katuruan ng pamamaraan sa atin sa Islam, kakain ka lang kapag nagugutom. Kaya nga ang hadith na ipinapaalala ko sa aking sarili at sa ating mga subscriber inshallah na kumain tayo ng 1/3 bitulot, 1/3 ng pagkain, 1/3 ng tubig at 1/3 lang ng hangin. So yun nga, pagka tinatawag na sobrang tayo sa kain, yung tinatawag na impatyo.
Pag na-impatyo tayo diyan, yung tinatawag na subhanallah. Napakahirap po hindi matulog ng impatyo dahil hindi ka makahinga. So kailangan po natin turuan yung sarili natin na 1/3 lang po ng ating kinakain. So hanggang pagkakain tayo, yun po yung katuruan ng Ramadan. Kailangan turuan natin magkasama yung ating bibig at yung ating tiyan. Kasi nabanggit ko po sa unang vlog na palaging hindi magkasama yan eh. Minsan gusto ng bibig mo, mumuya. O minsan yung bibig natin pagod nang mumuya eh. Tapos gusto pa ng tiyan natin kumain. Yan, nabanggit natin sa unang vlog natin yan. Kailangan magkasundo, turuan mo yung bibig mo at yung tiyan mo na magkasundo, magkaugnay o tawag nito. Yun, kailangan sa Islam, magkasama. Hindi magkaiwalay kasi minsan gusto ng bibig mo, mumuya, minsan hindi na kaya ng tiyan mo, busog ka na pala. Lalo pag nakakain ka ng konti, ininuman mo ng tubig. Diyan malalaman na talagang tama yung yung tiyan mo na ba dahil sa pag-inom ng tubig. Kukonsider mo yan, hindi lang puro kain. Kailangan meron tayong tubig na electrolytes. So, yun, dumating na tayo sa panghapon. At bago dumating, sa isang pamamaraan na tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, ay bago ang Salatul Maghrib, idagdag natin, ay kailangan yung ating mga bahay na sinabi ng Propeta ay isasara na natin yung mga bintana. Kung kaya sa pamamaraan natin ng pamumuhay sa Islam, kailangan ang ating bahay ay madaling i-close. Na ibig sabihin yung hindi pwedeng pasukan ng tao o hindi pwedeng pasukan ng hangin. Kasi katuruan ng Propeta diyan, bago ang Maghrib, bago yung tinatawag na paglubog ng araw, ay isinasara na niya yung mga bahay, yung mga may bukas, yung mga bukas na baso o yung mga bukas na takure o yung mga bukas, isinasara yun. Sinasara. So isa sa mga katuruan natin sa Islam na kailangan isara mo kung ang bintana mo sa panahon kasi ng Propeta yung may grill yung may grill. So kailangan may kurtina ka doon para alam natin kasi ang tinatawag na yung possess. Inshallah natapik ko yung sa una nating vlog, yung napoposes ka, yung na binubulungan ka ng jinn, ng demonyo. Yun yung minsan natutulog tayo, nagsasalita tayo, minsan natutulog tayo, nananaginip tayo. Dahil yung bago mag-Maghrib, iniwan mo o nalimutan mo isara yung mga nakabukas. Oo. Kasi ang isang bahay na walang tumatao ay tinatauhan yan. Pinapasukan niya ng mga engkanto, yung jinn. Medyo malapit niyang kaulugan ng mga jinn na yan ay engkanto. So yung engkanto na yan, maiano natin yan, na-vlog ko na yan sa mga una, na tulad na nating mga tao na nilikha sila rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nakikita pero nag-aasawa, kumakain, natutulog. Sa pamadaling salita, ang buhay ng mga engkanto ay kung saan yung malakas na hangin, yung dinadaanan ng tao, doon din sila dumadaan. Kung kaya yung mga paniniwala sa ating mga sa hindi pa mga Muslim ay mga multo, mga aswang, nakikita nila yung mga nagpakita sa akin. Kasi kung saan yung dinadaanan ng tao, doon din sila dumadaan. Kasi may buhay din sila. Ang pagkain nila, yung mga tira-tira, yung mga pagkain nila, lalo yung pabuhito nila, yung mga buto, yung mga tira-tira na buto-buto dyan. Yan, kaya dapat yan, lilinisin natin, hindi tayo magtitira ng pagkain ng mga engkanto. So yun. So sa katuruan na yun, inshallah, ay kailangan isara natin yung mga bintana, yung mga pinto, yung mga kuwan na yun, inshallah, ay isara natin hanggang dumating yung Maghrib at yung takip silim na tinatawag na panghuling panalangin sa gabi, yung Aisha. So yun, inshallah, ay pag-ibayuhin natin ang pag-alaala sa Allah. Paramihin natin. Nabanggit nga natin sa una na ya ayyuhalladhina amanu udkurullaha dzikran katiran o gusto ng Allah yung magdikir tayo. Mag-aalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi ang pagpapaalala ay ang pagpapataas ng ating pananampalataya. So inshallah, medyo humaba na yung ating vlog. Inshallah ay sa mga susunod nating inshallah mga pagpapaalala, pagbibigay payo, pagbibigay ng ating mga komento sa ating mga basher. At yun na lang inshallah ang ating medyo dahan-dahan na ako magpaalam. At sa muli po, may yahdillah fala mudillah, ang ating banner na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapaggabay.
kundi ang Allah, at kung sinong iligaw niya ay walang makakapaggabay o hindi niya makikita ang tunay na daan patungo sa Islam. So patuloy po tayong mag-igib, mag-aral, tumuklas, magbasa, makinig sa ating tinatawag na information superhighway, yung internet natin, na i-focus natin sa mga lecture, inshallah. Ang ating buhay, inshallah, hanggang sa muli. At ito po ang inyong likod, inshallah. At nagpapasalamat po ako. Continuous lang po kayo mag-likes, mag-follow, at mag-dito sa ating subscribe channel. Malaking tulong na po sa amin yun kung meron kayong komento, at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli po, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yung pinakamagandang pagbati sa Muslim na kabunduhan o sa lugar ng mga Muslim ay mapasa inyo at mapasa atin ang kapayapaan. At wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'as salama. Assalamu alaikum.